Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay, mapuri mo ang kanyang pangalan, ngayon at magpakailaman sa pangalan ni Jesus. Muli po mga minamahal, mga kababayan, kayo na pong lahat, bawat isa po, magandang gabi po at narito na naman po kami upang maglingkod sa Panginoon na maibahagi po yung kanyang pong kabutihan at saka yung mabuting balita na salita po ng Panginoon sapagkat ito ay napakahalaga. Kaya muli po sa inyo pong lahat, inaaniyahan po namin kayo. Samahan niyo po kami. Atin pong bulay-bulayin po ang salita po ng Panginoon sapagkat napakahalaga po. Kaya narito na naman po ating kapatid, Brother Rodrigo po. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Muli po, narito na naman kami po upang magbahagi ng salita ng Diyos at ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At nawa po, patuloy na mahabag nawa ang Panginoon sa mga taong nasa kaguluhan at nawa po tayo rin po ingatan ng Panginoon ng ating bayan, ng ating bansa. Wag po nawa tayong mahantong sa kaguluhan at nawa kahabagan po ng Panginoon ang mga bansa na nagkakaroon ng digmaan sapagkat nakasulat naman po talaga yan na sabi ng Panginoon Kristo na magkakaroon ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan, mag-aalsa ang bansa laban sa bansa. Yan po kaganapan po ng mga hula sa salita ng Panginoon So nawa huwag po tayo magulumihanan, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ipanalangin po natin yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Yan po kasi ang talagang dahilan ng kaguluhan po, yung mga tao itinatakwil ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Itinatakwil nila ang Panginoon Kristo, kapayapaan sa lahat ng tao. Ngunit itinatakwil ng tao. Kaya ang sabi, walang kapayapaan sa masama. Sa masama po talaga walang kapayapaan, mga kababayan. Kaya nawa po, samahan niyo po kami sa ating pag-aaral sa gabing ito. At nawa po patuloy tayong ingatan ng Panginoon na tayo matuto ng kanyang mga salita at malayo tayo sa maling pag-unawa at maling aral. So God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. Salamat sa Panginoon at napakahalaga nga po tayo po ay makapakinig po ng salita po ng Diyos. Samantalahin po natin ang panahon sapagkat ang mga araw po niya sa sama. Dito nga po sa aklat po ng Hebreo na meron po akong babasahin na kabanatang 10, talatang 22. Ang sabi po rito, tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso ay minsikan mula sa isang masamang buhay at maugasan ng ating katawan ng kalisip na tubig. Ito po'y binabanggit at pinaalam po na ang paglapit po sa Diyos, ang paglapit sa Panginoon, dapat tapat po yung puso po natin. At meron po tayong lubos na pananampalataya. Hindi basta-basta po pananampalataya. Kailangan po lubos po yung pananampalataya po natin sa Diyos. Tayo po'y lumapit sa Kanya na may tapat. At pagkat alam po ng Diyos ang puso at isip po ng tao, ibinahagi nga po namin nakaraang araw, puso po ay magdaraya sa lahat ng mga bagay. Sino nakakaalam? Yung Panginoon po nakakaalam. Yung Panginoon po nakakaalam ng puso at isip po ng bawat tao. Kaya ang paglapit po sa Panginoon ay dapat may tapat na puso. At yung pananampalataya po ay dapat lubos po yung pananampalataya. Hindi po siya nagdadalawang isip na lumapit po sa Panginoon. At dito po ang sabi sa talatang 23 na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Ang nangako po ang Diyos, ang Panginoon po. Siya po yung nangako. Tapat po siya po. Kapag kanya pong sinabi, yan po'y matutupad. Kaya ang sabi po ay ating ingatan, ingatang matibay. Dapat po, ingatan po natin matibay ang ating pong pananampalataya at yung pagkakilala po natin sa Panginoon.
huwag po tayo mag-alinlangan sapagkat tapat po ang nangako po. At ang sabi po rito ay at tayo mga tinginan upang tayo mga udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. Andito na naman po yung mabubuting gawa eh. Pati yung pag-ibig andito pa eh. Ang sabi tayo mga tinginan upang tayo mga udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. Dapat po magkakapatid o magkakasama po sa pananampalataya. Dapat nag-uudyokan po sa pag-ibigan at sa mabubuting gawa. Hindi po nag-aaway-aaway, nagtatalo-talo, nagsasalita na masama sa kanyang kapatid. Hindi po dapat yan. Dapat po ay yung paglapit po sa Panginoon. Dapat po ay tapat yung puso po natin. At meron po tayong lubos na pananampalataya. At ang sabi, mga tinginan, upang tayo mga udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. Na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga karalan sa isa't isa. Na lalo na kung yung namamalas na nalalapit ang araw. Pagpabayaan may pagkakatipon titipon-tipon, dapat merong pag-iibigan at merong mabubuting gawa. Dito sa pagtitipon, hindi po nag-aaway-away, hindi po nagtatalo-talo. Ang sabi po, huwag pabayaan yung pagkakatipon. Sa pagkakatipon po, dapat nag-aaralanan po. Nag-aaralan ang bawat isa. At ang sabi, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw, malapit na po, kumbaga sana yung nakikita na po natin mga tanda na malapit na po yung pagbabalik ng ating pananaw. Kaya nawa ang bawat isa po ay maging tapat po at dapat may lubos ng pananampalataya. Po mga kababayan, ay nga po sa binasa nating kapatid na tayo magsilapit o tayo magsilapit na may tapat na puso, na may lubos na pananampalataya. Yan po kasi talaga ang kailangan mga kababayan, yung pananampalataya sa Diyos. Kasi kung walang pananampalataya ay hindi po maaaring maging kalugod-lugod sa Panginoon. Marami po kasing tao na ayaw sumampalataya sa Diyos, yung nag-aalinlangan, nagkukulang ng pananampalataya. Kaya ang sabi rito sa 11 talatang 6, ang sabi rito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging lugod-lugod sa Kanya, sapagat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Kaya dito po yung halimbawa ng pananampalataya, kung tayo sumampalataya sa Diyos ay dapat tayo'y lubos na sumampalataya. Kung tayo lumalapit sa Diyos ay dapat tayo sumampalataya na may Diyos. Sapagkat kung walang pananampalataya ay hindi po tayo maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos, sapagat ang Diyos ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. So gaya nga po na pinag-aralan natin kagabi mga kapatid, mga minamahal, kaya nga po maraming tao na hindi nakakasumpong ng kapayapaan kasi nga po hindi nila tinanggap si Kristo, hindi nila sinampalatayanan ang Panginoong Kristo na siyang kapayapaan, siyang ating kapayapaan mga minamahal. Kaya tayo po ay manangan ayon sa aral ng katotohanan na tayo po ay hindi kailangan na makipagpunyagi sa kapwa-tao, na makipagpatayan dahil lang sa galit, dahil lang sa pagtatanim ng puot. Basahin po natin ang Epeso dito po sa kapitulo 6. Dito po sa kapitulo 6 sa talatang 7. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon,
at hindi sa mga tao. Basahin po natin ang dito sa talatang 11 po. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dito po yung ating binasa ay patungkol po ito sa ating pakikipagbaka sa sanlibutang ito. Ang ating pong pakikipagbaka na hindi po kagaya ng nakikita natin ngayon na nagpapatayan, nagpapalipad ng mga bomba, upang mamatay ang kalaban. Ngunit tayo po mga kapatid ay hindi ganun po ang ating pakikipagbaka, sapagkat ang kalaban po natin ay hindi laman at dugo. Hindi po tayo nakikipag-away sa pamamagitan ng laman at dugo, dahil ang ating pakikipagbaka ay ayon sa talatang 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Yun po kasi mga digmaan na nangyayari din po mga kababayan, mga minamahal. Yan po ay udyok din po yan ng demonyo upang magkagulo ang mga tao, magpatayan. Kasi sabi nga po sa Juan 8:44 na ang dyablo ay hindi nananatili sa katotohanan. Siya ay isang sinungaling at mamamatay tao. Ang ginagamit niya po para pumuksa ng tao, yung tao rin po. Kaya nga po may mga tao na sinasapian ng demonyo. Bakit po? Pag wala po kasi sa kanya ang Diyos, talaga pong magagapi po ang sinumang tao ng demonyo. Dahil yan po ang sinasabi ng Panginoon Kristo sa Juan 15:1 patuloy na ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Po? Kaya yung mga sanga na hindi nananatili, sabi ng Panginoon Kristo, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Wala po tayong magagawa mga kababayan sa gawa ng dyablo kung tayo hiwalay kay Kristo. Kaya ang kailangan po natin, tayo po ay na kay Kristo upang tayo ay manatili na hindi tayo magagapi ng masama. Sapagkat tayo po ay nakikipagbaka sa mundong ito. Nakikipagbaka po tayo sa mundong ito. Ano po ang ating pakikipagbaka? Laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makakatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Sa panahon ngayon na puno na ng kasamaan, wala nang inisip ang tao kundi digmaan, patayan, mangagaw ng pag-aari ng kapwa, papatayin yung kapwa niya, mangambos, pumatay. Wala nang inisip, magrebelde, pupunta sa bundok, papatay ng kapwa niya. Kumbaga hindi na lang nila iniisip din, halimbawa yung mga taong pumapatay ng ganyan, hindi niya iniisip yung kanyang pinatay, maaring yun po ay may pamilya, yun din po ay may anak. Kaya kumbaga iisipin natin yung para sa ibang tao, kung makikita natin ang ating sarili ay katulad din ng sa iba. Kaya nga ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kasi
lahat din po tayo may damdamin eh. Tao may nasasaktan, may nararamdamang masama, nasasaktan. Kaya kung tayo po ay nagkakaroon lamang ng pag-unawa sa katuwiran, sa katotohanan, sa salita ng Diyos, hindi po natin magagawa yung mga ganyang bagay. Sapagkat nga po, ang ating pakikipaglaban sa sanlibutan ito, ang ating pakikipagbaka, ay ang laban tayo sa kadiliman. Ating labanan ang kadiliman. Ano po yung ating gagawin upang makalaban tayo sa kadiliman? Sa gawa ng dyablo. Talatang 13 po. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran, at ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ayan po mga kababayan. Talaga po ang buhay, ang nais ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay ay tayo'y magsitibay, tayo'y makipagbaka. Ano po ang ating pakikipagbaka? Laban sa kadiliman, laban sa namamahala ng kadiliman sa sanlibutan ito. Ano po ang ating gagamiting panlaban? Ang sabi sa talatang 15, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Kasama na po doon yung sa ating panglaban, ang ating panlaban ay yung baluti. Ano po? Taglay natin yung kalasag. Ano yung kalasag na gagamitin natin? Yung panangga natin laban sa masama. Diba pagka yung digmaan dati gumagamit ng espada ay meron siyang panangga. Ano po? Ano po yung gagamitin? Yung pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na sulugi na masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang ating almas, ang ating armas mga kababayan, ang ating tabak, hindi po missile, hindi po baril, hindi po kutsilyo, hindi po mga patalim, kundi ang ating sandata ay tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yan po yung ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya nga po tayo nagpapahayag ng kapayapaan sapagkat si Kristo po yung nagpapahayag ng kapayapaan. Ang kanyang aral ay pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kapatid, mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Kaya nga po ang ebanghelyo na kanyang ipinangangaral ay ebanghelyo ng kapayapaan. So nawa po mga kapatid ay nilay-nilayin po natin ang mga talatang ito, sapagat dito po natin matutuklasan po natin lahat kung ano ba ang nararapat na buhay ng tao na habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Ito yung ating buhay, ang pakikibaka laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Ang ating pong gagamitin ay ang ebanghelyo ng kapayapaan, ang espiritu, ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. So, yan po mga kababayan. O nga po, at yan nga po kapagkat ang nangyayari po ngayon, talagang pasamaan na po ng pasamaan po. Sa buong mundo na po ito na po. Marami na pong kasamaan nangyayari sa buong mundo. Kaguluhan, digmaan, marami pong mga nadadamay, mga bata, pamilya, marami pong namamatay. Yan naman po yung nakahulan na po nakalagay na po yan. At dito nga sa ikalawang Timoteo, kabanatang 3, sa talatang 13, ang sabi po rito, dadapwat ang masasamang tao at mga magdaraya
ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Tingnan po, no? Napakalinaw po eh. Yung masasamang tao at mga magdaraya, ang sabi po, ay lalong sasama ng sasama. Kasama na po ng kasama. Ano po? Kaya ang mahalaga po eh, yung pananampalataya, ano po, yung paglapit po sa Diyos, sa Panginoon ay dapat eh, tayo po may tapat na puso at lubos na pananampalataya. Na po, sapagkat sabi po ay sasama ng sasama. At dito po sa talatang 1 ng ikalawang Timoteo, Kabanatang 3, ang sabi po rito, tingnan niya po mga minamahal na kababayan. Ito po ay sinabi na po eh, yung nangyayari po ngayon eh, nandito po yung nakasulat. Sabi po rito, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ito po ay mga huling araw. Eh, kasama na po tayo sa mga huling araw na yan. Kaya ang sabi ko ay darating ang mga panahong mapanganib. Ano po, mapanganib na po ngayon. Eh, minsan po eh, naglalakad ka lang sa isang karsada o isang lugar, eh, bigla lang nilalapit sa iyo at bigla kang hold up, eh, gagawin ka na masama. Na po. Eh, marami na po nangyayari po ganyan. Yan po ay nakalagay po, nakahula na po. Eh, sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Paano po magiging mapanganib? Ano pong gagawin ko ng mga tao? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtumayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga babangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos, na may anyok ng kabanalan na dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Tingnan niyo po, no? Sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ito po yung mga kasamaan na ginagawa po ng tao. Kaya tayo po ay, kumbaga sa na ang tao po ay magsisi na po. Ang tao po ay magsisi na po. Tumalikod na po sa masama at kumuha na po siya ng pagbuti. Pagkat ang sabi po dito sa binasa ko, sa talatang 13, ang sabi po rito, ay malinaw naman po na dapat ang masasamang tao at ang mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama ng mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Kaya pasama na po ng masama ang sarili ng mga tao, pasama na po. Kaya ang sabi, lumayo ka rin sa mga ito. Kaya nawayon maabagpuan ko sa lahat. Yun nga po mga kababayan. Kaya nga po sa binasa nating kapatid na sumasama ang panahon, yung mga masasama ay lalong sumasama ng sumasama. Ano po? Sumasama na. Talagang sumasama po. Kasi mga tao na gumagawa ng masama ay lalong sasama. Bakit po? Kasi nga po, wala sa kanila si Kristo. Walang Diyos sa kanilang buhay. Ang kanilang pinagkakaabalahan sa araw-araw yung masasamang pag-iisip laban sa kapwa. Yun po ang kanilang iniisip araw-araw. Kaya tayo po, upang ingatan tayo, magpatuloy tayo sa ating ginagawa na paglilingkod. Ulitin ko na lang po yung binabasa ko kanina sa Efeso nga po, na ang ating pong gagawin ay taglay po natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano po yung Ebanghelyo ni Kristo? Ebanghelyo ng kapayapaan. Ano po? Na sabi nga po dito sa mga talatang ito na
taglayin natin ito. Ano po? Sinasabi, dahil nga po tayo hindi nakikipagbaka dito sa sanlibutan ito laban sa mga masasamang tao, laban sa laman at dugo, kundi ang ating pakikipagbaka ay laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Bakit po sinasabi natin na ang namamahala sa sanlibutan yung kadiliman? Sapagkat ang mga tao po kasi na hindi nagpapasakop kay Kristo ay nasa kadiliman po sila. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo na sa 8:12 ano po yun ng Juan. Puntahan po muna natin sandali yun. Yung sinabi sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 8. Ang sabi doon ay talatang 12 ano po. Ang muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Ayan. Sino mang tao na lumalakad na sumusunod kay Kristo ay mayroon pong ilaw. Sapagkat si Kristo po yung kanyang ilaw, hindi na siya lalakad sa kadiliman. Kaya ang mga tao na hindi lumalakad kasama ni Kristo, hindi lumalakad na sumusunod kay Kristo, sila po ay nasa kadiliman. Malinaw po mga kababayan. Kaya ang ating pakikibaka ay laban po sa namamahala ng kadiliman. Sino po ba yung nasa kadiliman, ang mga kababayan? Di po ba si Satanas ay siya yung Panginoon ng sanlibutang ito, na sinasabi rito sa Ikalawang Korinto 4:4 ano po. Sabi rito, yung po kasing mga tao na hindi nakakakilala kay Kristo ay binulag po ng Diyos ng sanlibutang ito. 4 talatang 3. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian na Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya yung mga tao po na hindi nagsisampalataya sa Panginoon ay wala po talagang kaliwanagan sa kanila. Wala pong ilaw sa kanila. Wala pong liwanag sa kanila, mga kababayan. Kaya ayon din po sa Isaiah 8:20, na ang hindi nagsasalita ng ayon sa salitang ito ay walang ilaw sa kanila. Kaya yung mga nasa kadiliman po, nasa pamamahala ng dyablo, ayun po yung mga tao na ayaw sumunod kay Kristo, ayaw sumampalataya kay Kristo. Kaya nga tayo ay nakikipagbaka rin upang labanan ang gawa ng dyablo. Kaya nga sabi, tayo yung ilaw ng sanlibutan, upang tayo'y makita ng mga tao ang ating mga gawa. Ano po? Na sila'y makikita na tayo ay sumusunod kay Kristo, kung paano ang ating buhay pananampalataya. Kaya nga sabi rito sa Efeso, balikan po natin ano po. Sabi rito, dahil sa talatang 13, dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y mga ngatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. Katotohanan, may bigkis ng katotohanan, baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ang mundo po kasi naghahanda sila ng mga pantira sa kalaban upang patayin yung kalaban, bombahin yung kalaban. Pero ang atin po, ang ating paghahanda sa pagkikipagbaka ay ang ebanghelyo ng kapayapaan.
Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Ayan, pananampalataya po. May kalasag po ang pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Kaya ang ating pong kalaban ay yung demonyo na umaalipin sa kasamaan ng mundo, sa mga tao na nasasakop ng demonyo sapagkat hindi nila kinikilala si Kristo. Ngunit habang nabubuhay po ang tao, may pag-asa. Kaya tayo po ay patuloy na humihimok sa bawat tao na nawa magising ang lahat upang tayo mabuhay na mapayapa at nawa po maligtas ang mga tao. Marami po kasing tao na talagang nagtakwil kay Kristo. Napakarami po. Mayroon mga born again Christian kuno, hindi rin naman sila sumampalataya ng lubos kay Kristo sapagkat may mga maling aral. So wala po dyan talaga ang tunay na kapayapaan, mga minamahal. Magsuri po tayo sa lahat ng sa ating aral na sinusunod, sa ating aral na sinasampalatayanan. Nawa po magsuri po talaga tayo, mga kapatid. Lalong lalo na po dyan sa mga churches na may nagtuturo na pastora, nangangaral pastora. Ang aral na natutunan galing sa Bible School. Kaya walang katuturan ang kanilang mga itinuturo. Para lang po talaga sa sarili, para ginawang hanap buhay ang salita ng Diyos. So, ang tunay po na kapayapaan ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano po yung Ebanghelyo ni Kristo? Ang sabi rito, yung Ebanghelyo ng Panginoong Kristo dito ang sabi niya, yung dito po sa talatang 15, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, itaglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ano po? Kaya dito talaga pong dito po sa talatang 14, at magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. Kaya po, nandun pa rin po yung Ebanghelyo, nandun po ang katotohanan. Kaya kung ang ipinangangaral ay ibang Ebanghelyo at hindi katotohanan, wala rin pong katuturan yan, mga kababayan. Kaya ang kailangan natin yung katotohanan na Ebanghelyo. Ebanghelyo ng kapayapaan ni Kristo. So, God bless po, mga kapatid. Yun nga po, at napakabuti nga po ng Panginoon. Napakabuti. Kaya nga, ibinigay po ng Diyos ang kanyang anak natin sa Kristo. Sinong kung sumampalataya sa kanya ay magpapahamak, hindi magkaroon ng buhay. Kaya napakabuti po ng Panginoon. At binibigyan niya po ng pagkakataon yun lahat po ng mga tao maligtas at makaalam po ng katotohanan. Dito nga sa aklat po ng mga awit, kabanatang 145, talatang 8 at 9. Ang sabi po rito, ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banay sa pagkagalit at dakila at kagandahan loob. Napakabuti po ng Panginoon. Ano po, dito po yung nagpakilala po na ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahan loob. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat. Tingnan niyo po na ang Panginoon po ay mabuti sa lahat. Paano siya nagiging mabuti sa lahat? Lahat po tayo po ay nakakain sa araw-araw. Meron po pagkain, may tubig na inumin, may ulan, may hangin. Ano po? Yan po ay nararanasan po ng lahat po na may buhay. Sapagkat ang Panginoon po ay mabuti sa lahat. Ano po, kahit masama po, may masamang tao na ayaw makinig po sa Panginoon, ay sumunod sa kanyang mga utos, sila po ay meron pong pagkain, meron po sila inumin na tubig, meron po sila nalalanghap na mga hangin na sariwa. Sapagkat napakabuti po ng Panginoon. Ang sabi po rito, ang Panginoon ay mabuti sa lahat, ang kanyang mga malumanay na kaawan ay nasa lahat niyang mga gawa.
Kaya samantalahin po natin habang meron po pagkakatapat ng bawat isa. Habang may lakas pa po tayo, habang may himina po at may buhay pa po tayo, ang tao po ay manumbalik na po sa Panginoon, nagsisi, malikod na po sa masama, sapagkat napakabuti po ng Panginoon na ayaw niya po mapahamak yung tao. Ang gusto niya po ng tao po ay makaalam po ng katotohanan at maligtas po. Kaya salamat sa Panginoon, papuri na ang kanyang pangalan, ngayon at magpakailan-kailanman. Muli po sa inyo pong lahat, magandang gabi po, at nawa po na gamitin po tayo ng Panginoon bawat isa po sa atin na tayo po ay makapaglingkod sa Kanya, na may bahagi po natin Kanya kung kabutihan, yung mabuting balita na salita po ng Panginoon. Hindi po, Brother Ray Banikid po. Brother Rolly. Ako po si Brother Rolly na patuloy na naghihimok sa bawat isa sa lahat po ng naabot ng palatuntunang ito, na nawa po ay patuloy po tayong magbulay ng salita ng Diyos. Patuloy po tayong magsiyasat ng buong katotohanan, sapagkat ang katotohanan lamang po ang makapagpapalaya sa atin. Yan nga po yung sinasabi ng Panginoon Kristo sa 8:31-32 na kung kayo sumasampalataya, ang sino mong sumasampalataya sa akin ay makikilalang siya tunay na alagad kung manatili sa aking salita, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan po siyang magpapalaya sa atin. Si Kristo po ang daan, katotohanan at buhay. Ngayon, kung nais po natin makilala ng lubos si Kristo, manatili po tayo sa kanyang salita, sapagkat doon lang po natin masusumpuan ng katotohanan sa pamamagitan ng salita niya, salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Juan 17:17. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Si Kristo ang katotohanan, daan patungo sa Ama. Kaya kapag mananatili tayo sa salita ni Kristo, makikilala natin ang katotohanan at magiging malaya tayo, dahil palalayain tayo sa anumang uri ng kasamaan. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. Nawa po ay patuloy na pagpalain ang bawat isa sa inyo at ilayo sa masama. At nawa po matigil na po ang digmaan na nawa po marami pong nalalagas na buhay. Kahabagan po nawa sila ng Diyos. At nawa patuloy na magligtas ang Diyos sa bawat tao sa buong mundo. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa po ay patuloy tayong pagpalain ng Diyos at ingatan ang ating mga sambahayan. Ako po muli si Brother Orly, patuloy na naghihimok sa bawat isa. God bless po sa inyong lahat.